Eto nga yung araw ng Valentine's Day at akala ko nga kung sino yung tumatawag. Sinurprise ako nitong pamangkin ko. May pa-chocolate at roses pa. Wow, ang sweet naman. Ayaw maibig sa bahay. Buti pa tong pamangkin ko ay naalala ko ngayong Valentine pero yung jowa ko, walay char. Dahil nga Valentine's Day ay dito na lang kami magsa-celebrate ng pamilya ko sa bahay para mas tipid. Nagluto nga lang ako ng walang kamatayang spaghetti at syempre hindi mawawala ang pinaka-favorite kong maha blanca na super creamy talaga. Na talaga namang pag natikman nyo ay malilimutan nyo ang pangalan ng mga jowa nyong pasaway. At heto nga ay nakaluto na ako kaya naman pwede na akong maligo dahil Valentine's Day naman. Char! At nagluto pa nga ng yempo itong kapatid ko dahil request daw ng panganay ko. At hala siya, hindi naman siya halatang sunog. Mukha naman siyang masarap, 'di ba? Kayo na nga ang humusga. At habang hinihintay nga namin yung iba, ay nanood muna kami nitong concert ng Sex Bomb. At hindi na nga makapaghintay yung nanay ko at gutom na raw siya. Sarap na sarap nga siya sa spaghetti at maha. At ipagtabi ko nga daw siya para daw may almusal siya kinabukasan. At syempre, vlog ko to, hindi pwedeng hindi ako makikita sa camera. Uy, sariling sikap ko kaya itong pagbe-video. At habang hinihintay nga yung mga junakis ko, ay nag-shot muna ang mga badi. At sa wakas ay dumating na nga tong panganay ko na si Kuya JD na may papit sa panga. Kasama ang kanyang mag-ina. Simula nga nung nagkapamilya yung mga anak ko, ay bihira ko na rin silang makasama. Pag may mga occasion lang or minsan weekend, kapag may time. Natutuwa nga ako dito sa apong to. Every time nalalabas daw yan ng sasakyan, ay nakapikit lang siya. Sa sobrang mahiyain niya, ay ayaw niya magmulat ng mata. Ayan, kita nyo, kahit nagmamano na ay nakapikit pa rin. Hanggang sa mga apo ko nga, ay talagang itinuturo talaga namin yung pagmamano sa nakatatanda. Bilang respeto at hindi dapat yan kinakalimutan. Generation kasi nila parang bihira ko na yung nakikitang ganyang mga nagmamano. Madalas beso-beso na lang. Pero sa amin nga ay hindi pa rin yan nawawala sa angkan namin ang pagmamano sa nakatatanda. At hanggang sa oras na yan ay nakapikit pa nga rin itong si Adi. Niloloko nga namin na kiss. Akala niyang kumikis sa kanya and daddy niya, hindi niya alam ako. Dahil bihira ko nga siyang makita kaya medyo mahiyain sa akin ng batang to. At ayan nga, super cute. Tawang-tawa siya sa mga kalokohan niya. Nakakatuwa. And finally, dumating na nga rin itong bunso ko at bit-bit niya ang anak niyang si Gabing. Super cute din talaga. Alam niyo bang nakakatuwa tong batang to? Magto 2 years old pa lang siya pero napakabibat, napakakulit din. Baliktaran nung isang apo ko kung anong tahimik ni Adi, siya namang kulit nitong ni Gabriela. Talagang super kulit pero nakakatuwa tong batang to. Ayan nga at marunong din siya mag-bless talaga. Ito nga yung apo kong madalas kong naaalagaan dahil laging pinagsisiksikan sa akin ng nanay niya para lang makarampa. Ano naman talaga ang papel nating mga lola. Gabantay ng mga apo. Kahit naman ako nung araw, kay mama ko sila iniiwan every time na may pupuntahan ako. Uy, ayaw pa aminin. Every time nararampa din siya. O na, sige na, aminado naman ako eh. Pero nung time na nag-a-abroad ako, ay ang mama ko talaga ang nag-aalaga sa 2 anak ko. Yun talaga ang pinagpapasalamat ko lagi kay Lord. Yun nandyan lagi ang mama ko. At hindi nga nagtagal umuwi na rin tong panganay ko at tinutoyo nga tong si Adi. At panay nga ang iyak dahil nasubasob nga siya kanina habang naglalaro. Ito nga yung part na nakakalungkot at uwian na dahil matagal na naman bago ko sila makasama. Parehas din kasi busy sa work yung mag-asawa. Na naman kung kailan lang sila may free time, saka lang sila nakakadalaw sa akin. Alam ko ilan sa inyo ay nagtataka sa itsura ng bahay ko. Hindi pa kasi yan tapos, obvious naman, 'di ba? At saka ako na lang yan ikuwento sa inyo kung bakit ganyan. Kasi nga, wala ng budget. At eto nga, itong bunso ko naman na nagpaalam na at masyado na rin kasing late. 11:30 PM na nga ng mga oras na yan. At inaantok na nga rin ako ng mga time na yan, kaya sabi ko umuwi na sila. Actually, yung bunso ko, medyo malapit lang yung bahay nila dito. Kaya nga madalas sila yung nakakadalaw dito sa akin. Kaya naman talagang malapit sa akin tong apo ko na to. At panay nga ang babay niya, uwing-uwi na rin siguro talaga. At ayan nga, nag-bless pa sa kanyang papa do. And for sure, kinabukasan, nandito na naman niya mag-inang yan. Bigla-bigla na lang sumusulpot ang mga to. At ayan nga, panay na ang paalam ng batang makulit. At natapos nga ang Valentine's Day namin ng masaya dahil kasama ang buong pamilya. At moment naman nga namin ngayon ng jowa ko. Happy Valentine's Day mga friend! Bye!